Salmo 146, versikulo 1 hasta sa 10. Basahan mo sa 1 tapos kung sa 2. Sa 10 basahan natin ang versikulo 1. Salmo 146, versikulo 1. Maraming kasulatan na sa din. Dayawa ang Ginoo, dayawa ang Ginoo o kalap ko. Yes. Hindi ka mo magsalit sa katawan ng mga pangulo. Wala sa tao na makaluwas sa inyo. Kung may payo ng tao ang ibuligyan sa Diyos niya po, pag nasasabi siya sa Ginoo nga iya Diyos. Nagahukom siya pabor sa mga pinapigro. Sa ubas na siya sinulan sa mga nalipod. Nagahiliway sa mga binilanggo. Hindi nakina niya ang mga Ginoo na nag-extra sa atong buka. Hindi nabaligan niya ang mga balot. Narubay ang mga ilo. Ito ginalagal niya ang mga nalakot. Kasi sa atong masama ng lupa, ang Ginoo ang marami sa pagkakubar, ang Ginoo sa magkakakulan sa mga panahon. Kaya nito ang Ginoo. Sabay na ang Ginoo kumahay sa sino. Tayo po'y manalangin. Ginoo, salamat po muli sa kanilang buhay na ngayon ay makapagbuhay. Salamat Ginoo sa patuloy na pagpapala, mga bagay na natin tutunan. Higit sa lahat, Panginoon, itong oras po na ito ay maging ating apoy na sa iyong pangalan. Bigay niyo po kami ng attentive na pag-iisip. Kaya pagpalayan niyo po ang aming pangatawan. Hindi kami, Panginoon, madala ng kaaway. Tapos, Panginoon, mag-focus kami sa lahat ng aming pwede na matutunan sa iyong salita. Pagpalayan niyo po kami, naging ako, Panginoon, ay itago niyo po sa inyong lingkuran at kayo, Panginoon, matakila sa lahat ng aming mapapanginoon. In Jesus we pray. Amen. Mahal na po tayo makaupo. Mayang aga sa tanan. Hatiin natin yung katabi natin ng good morning. Good morning. Diba po yan ang kaugalian ng mga nasa Negros. Pagka sinabi pang Ilonggo kasama Iloilo. Oh. Tama. So sa Iloilo pa ako nakapunta eh. Ganun din ba daw sa Iloilo? Talagang may aga, diba? Sabi, gano'n na lang kasi yan. Pag nakita mo kakilala mo. Kahit sa kabilang taon yan, gano'n na lang yan. Hanggang mahaba yung mga dahilan. So, napaganda po ng ating scripture. At the last part namin dito, the Lord shall reign forever, even the God of Zion, unto all generations. Praise ye the Lord. This is a worship patungo sa Panginoon. This is a song, a praise of worship para sa Panginoon. Sinabi dito, the Lord shall reign forever. The reason why pinag-aaralan po natin yung salitang worship, bakit tayo kailangan nagsisimba at nag-attend sa worship service is, ito po yung dahilan. Sabi ni ng author dito, ang Diyos kailan pa man hindi magbabago. Pagbalik-balik tayo ng mundo, maubos man ang mga tao sa kakagera, at the last part, ang Panginoon po ay pupurihin ng lahat ng nilikha. At sa ating pong umaga, inaanyayahan ko po kayo na buksan po ninyo ang inyong Biblia sa Book of Job. Nag-iisipan ko at pinag-preach talaga ang Book of Job. Alam niyo po ba, at tinagatagal ko na nag-preach, siguro yung inaral yung Bible, Book of Job to preach, siguro maximum of 3. Yung bakit? Sobrang bigat, sobrang abundant ng Book of Job na parang sabi kong hirap, hindi naman sa mahirap, parang sobrang excitement na kailangan aralin ko muna ang buong chapters ng Book of Job. And imagine how many chapters ang Job. Ilang chapters yan? 42. Ba? O, 42 chapters. Pabira, wala ka pang kalahati ang haba ng tulog mo. Kaya mga kapatid, no, ang Book of Job is a book of
poetry and suffering. Siguro hindi pa natin maintindihan yung poetry, pero pag binasa yung Book of Job, meron dyan nagra-rhyme na words. At pag sinabing poetry, meron kang makikitang o matututunan o kaya learning sa book na ito. Dito natin nakikita yung Leviathan, yung looks like or sounds like mammoth, malalaking animals ko na hindi naman nabanggit sa ibang part. So, pinaniniwalaan nila si Job ay nabuhay pa nung time ni probably Abraham or Moses. Kasi may binanggit dito ng mga stones na hindi na nag-i-exist sa time ng modern era. Sa time lang ito nila Abraham and Moses. Di ba si Moses merong priest, merong 12 stones, doon lang yun, yung onyx stone at ang binanggit doon na mabilis na extinct itong stone na ito. Of course, meron tayong jade, diamond, ano pa ba yung mga stones? Gem na lang naalala ko yung green. Yan, ruby. Yeah. So those are the stones, some of the stones. And yung onyx, I'm not sure if that is color blue, na mabilis lang na-extinct. So noong unang panahon, nagamit pa nila ito. Interesting, no? Kung meron sila nakuhay ng mga stones na gano'n, nasa na kaya yung mga yun. So lalo na kung hindi na nag-exist or hindi na natin mahanap sa panahon nito. So ang ating pong title ngayon, Worship and the Landmines. Landmines, okay? So whenever we are worshiping, there are landmines na kailangan tayong maging aware. There are times na pag tayo po nag-worship sa Panginoon, we get distracted. Tama? May bibilhin mamaya, may parating na bills, may problema sa trabaho, sa pamilya, sa buong bahay. So dami natin iniisip pag tayo nag-worship. Tama ba? Baka yung lulutuin, yung kakainin, yung utang, yung sisingilin na, tumataas yung interest, grabe, no? So those are the things na sometimes nagbibigay sa atin ng worry. Sa mga kids, hindi ko alam kung baon ninyo ang problema, parang yung ulang mamaya, yung project na walang pambayad. Naging problema kayo ng bata ako eh. Sabi ko lang, nagsa-Sunday school ako noon, tapos inisip ko Monday, wala akong malalapitan para tumulong sa akin gumawa ng woodcraft. Ang woodcraft noon, kahoy, plywood, na merong bao. Yung bao hatiin sa pork. Diba bilog yan? Yung buko. No? So half. Hatiin ko pa yun. Gagalong to para marunong maging lagayan. Parang furniture ng grade 4 ako. At yun yung time na umalis na si mama pa abroad. So wala akong malalapitan na pangalan na lalaki. So that's the time na in just the morning nagawa ko yun. Papasok ako ng 10 a.m. So mga kapatid, there are worries in our life na hindi talaga natin maiiwasan. Ang definition nga ng landmine sa totoong buhay is an explosive device hidden or on the ground designed to detonate when triggered by a person or vehicle and is primarily used to injure or kill people. Nandyan lang yung landmine, hindi natin yan basta-basta maiiwasan. Pero pwede natin i-overcome. Pwede tayo magkaroon ng knowledge. Pag nangyari ito, ano yung dapat na naging response natin? Pag nag-worry ako, tapos nag-worship ako, ano kaya yung dapat kong gawin? Okay? Meron isang palabas sa Netflix. I forgot the title. Ano ba Netflix? Sila yung grupo ng ng mga fireman. Nag-group sila from New York na 911. Sila yung kumbaga best team. Yung pinaka-captain na punta dito sa isang province and binuo nila itong grupo na ito para ma-improve yung fire department ng kanilang state. So, meron isang instance na may dalawang magkapatid, nagpapalipat sila ng drone. Bumagsak, binaril nung isang landowner kasi malawak yung farm niya. Binaril niya yun kasi akala niya dinodrone siya ng government kasi gustong kunin yung lupa sa kanya. Pero ang claim niya sa kanya yun. So, binaril niya yung drone ng dalawang magkapatid, pumasok yung magkapatid sa bakuran. Madamo lang, parang dalawang taglas lang naman sa sahig. Nung naglalakad na yung dalawang magkapatid, sumigaw siya, may dalawang bakit. Stop! Sabi niya, bakit? Kukunin lang namin yung drone namin, sabi ng dalawang magkapatid. Stop! Huwag kayong mahakbang. Bakit nga? Sabi ng dalawang magkapatid, dalawang panganay. Kasi meron mga landmine dyan. Natakot yung dalawa, so hindi sila gumalaw. So sabi ng dalawa, okay, sige. Asan yung mapa ng landmine? Sabi niya, dito sa utak ko, ako nagtalim niya mga yan. Huwag kayong gagalaw. Alam ko kung saan nakatalin yan.
Pag unang apak niya, sumabog siya. Umatay siya. So, nabaril pa yung isa kasi hawak yung baril, di ba? Pagputok nung pag-explode, masyadong pagkamatay ng tao, naputok niya pa yung baril dun sa bata na baril. So, dumating yung fire team, naligtas nila. May wisdom kung paano nila naligtas. Anyway, focus tayo dun sa landmine, mga kapatid. There are times na akala natin, tayo yung parang yung owner, di ba? Ay, may landmine, alam ko yan. Ay, pag-worship ko may ganitong problema, alam ko gagawin ko yan. Masyado tayo nagiging complacent. Na sometimes, or kaya most of the time, tayo yung na-apektuhan kasi nagiging masyado tayong kampante. Nagiging over-familiar tayo ng Lord. Alam ko naman na malakas ako sa inyo eh. Nagsisimba naman ako eh. Ginagawa ko naman yung part ko eh. Para tayong mga Pharisee, no? I pay tithes and cumin. Sabi ng Panginoon, yet without love and humility and obedience, natin yung mga ginagawa ng mga Pharisee. Kasi maalam ang Pharisee. Tama? Kumbaga, ilalagay natin sa panahon ngayon, ito yung mga theologians, kami, mga pastor, maalam sa Bible. Pero, behind, meron pala hindi ginagawang tama. That is corruption, yung ginagawa ng mga Pharisee. Pag gamit sa kapangyarihan na meron sila. Mga kapatid, our worship will have a lot of obstacles and trials. Sino dito nakapag tawag dito? Nung ngayon ginagawa ng mga high school na sundalo? CAT, CAT, ROTC. Nakapag-ROTC pa kaya? Sinagdag kasi nung sa school namin ng time namin. So, yung mga ROTC, meron silang mga training, mga obstacles. We have a friend dito sa Bacolod, very rampant yun yung pagtitraining ng mga rescue. May mga rescue. So, nakita ko sa video sila, talong sila, gumapang-gabang sila parang pagsundalo for training. Rescue yun, pero yun yung training na ginawa nila. So, there are some obstacles na kailangan nilang overcome, pataas, hirapan, even sa mga athletes, for them to be what? To be trained. They need to encounter, ay, ito pala dapat ang na-experience ko pagka ako ay nasa ganitong part ng obstacle, may mga ganyan pala ang dapat na-discuss. Kapatid, in our life as a Christian, Apostle Paul is reminding us also that there will come a time na tayo ay tatama ng obstacle. Hindi po exempted si Apostle Paul. Sino po ang naging obstacle ni Apostle Paul? 12 apostles. Yung mga believers, ayaw siyang kitain. Sabi ng Panginoon, pumunta ka doon, hanapin mo si, sila, mga servant ko, mga prophet. Tutulungan ka. Nung kinausap, the Lord, papatayin niya ako dyan eh. Daming obstacle ni Apostle Paul, mismo mga Kristiyano. Nilalaywan siya, mga government na dati niya pinaglilikuran, mga scholars na nilalapitan niya, tinatwa siya kasi nga naniwala siya sa Panginoon. And even yung kanyang fellow worker, na sila Mark, nagkaroon siya ng conflict. Pero at the end, sabi niya, napagdaanan ko ng mga to, kailangan ko palang Panginoon ng wisdom para ma-overcome ko yung aking mga problema. And for me, to worship God. Kaya sinabi niya sa Philippians, pabaybayin natin yung Philippians, talagang nandun yung motto niya eh. For me to live this Christ and to die this day, I would worship God kung ano man ang mangyari sa akin. Kahit na mag-fail ako sa school, I will still worship God. Kasi baka iniisip natin, pinipreach ko na dapat tayo mananampalataya, nag-i-excel tayo sa school, sa work, sa family, and yet we are failing. Sabihin natin, bakit ako mag-worship? Hindi naman akma yung nagiging bunga sa aking buhay. Baka hindi para sa akin ang church. Mga kapatid, baka yan ay another stepping stone. Hindi po dapat natin iisip na, ay, nag-fail ako sa ganito, hindi ko na i-worship ang Panginoon. Kasi parang hindi naman ako love ng Panginoon. Mga kapatid, those are some of the obstacles. Sabi pa mga kapatid, no? Sometimes or most of the time, we are being so comfortable. Pastor Leonin remind me, Pastor, kumusta ang church? So, okay naman. Ilang buwan na tayo nun? Nag-1 year? Ay, hindi. Mga 11 months. So, December yun last year. Tinanong niya, kumusta ang church habang sa biyahe ka? Okay naman, Pastor. So far, wala namang problema. Pastor, mag-ingat ka. Kasi hindi yan normal sa church, sa experience. Ako naman, alam ko naman yun. Pero natutuwa lang ako na, so far, wala namang problema. Pero I'm prepared na babaguhin tayo ng problema. Siguro hindi natin nag-fail. Baka yung iba sa atin, may personal problem, may bagyo na pala, may problema na hindi na deal. So, we are praying, no, na hindi tayo maging complacent. Pag sinaging complacent, masyadong panatag na, okay lang ako.
Okay lang mag-church. Hindi namin kailangan mag-pray. Kaya nga nire-remind ako ni Lord, sabi ko sa school, kailangan natin mag-set ng prayer time at least once a month. Hindi lang si pastor na nagpe-pray, hindi lang si deacon, hindi lang si member na nagpe-pray, hindi lahat tayo. Once a month. Maganda siguro yun ang breakfast. No? Nairosi, sa kapag ka, breakfast mo dito, ganda. Mga 3 a.m. Mga 6 lang. Saglit lang yung mga kapit, 30 minutes lang. Diba? Yung mga araw din yung people natin kung gusto sumama. Let us pray together. Mga kapatid, in the church, Jesus Himself cleansed the temple. Alam niyo yan, the first time na nakikita natin sa Bible, physically, emotionally, naging best ang Panginoon, naging near anger. Kumbaga, nagalit siya. Nilinis niya yung labasan ng temple. Alam niyo bakit? There is an obstacle outside the temple. Ang purpose ng church, ang purpose ng temple is to worship God. Amen? Kaya tayo nandito para purihin ang Panginoon. Paano tayo magpupuri sa Panginoon? Paano tayo pupuri? Sa pakikinig ng maayos. Kasi once ma-skip natin yan, mag-misinterpret natin yung kalahati ng sentence. Kaya mga kapatid, sabi ng Panginoon, kung nakita niya yung mga nagbebenta sa labas ng temple, alam niyo bakit may nagbebenta sa labas ng temple? Naging business eh. Kasi nga, magsasacrifice. So itong mga busy na tao, wala na silang time mag-alaga, uy, may binibenta naman dyan sa labas, instant na lang. Di ba? Sa ibang church, siguro sabihin natin, ay, malilate na ako, hindi na ako maligo, punta na lang ako, instant na lang. Di ba? Naalala ko nung sa church namin, hindi ko makorek yung member eh. Kasi hindi lang siya isa na nakapanjama. Yung isa titibo-tibo pa, tapos nakashoot. Pero mga kapatid, matindi yung member na to. Na-develop yung isa, kasama pala magkaibigan itong dalawa. Talagang minsan pinapahagingan ko na, mga kapatid, if it is your best, talagang yan na yung best mo, pag baka okay lang, basta best friend, alam mo yan. Mga kapatid, siguro after 7 months, bumili ng stocks na 18. Parang office type. Lapit na naman kayo, release na pa ba? Nag-effort siya. Yung isa nag-short, hanggang nag-visit ako nag-short pa rin. Pero very grateful. Kasi yun yung kanyang best eh. Yun yung kanyang mindset eh. Kung hindi ko mabago yun, pero yung puso niya na bago, kasi dati ayaw sa akin yun eh. Para akong atik. Hindi siya umattend nung first 3 Sundays. Ay sorry. Ang ginawa niya, attend siya ng 2 Sunday, yung isang 3rd Sunday siguro yun, or 4th Sunday. Hindi siya umattend. Tapos kapag yung Sunday attend ko yun. Kasi nga, narinig ko ayaw niya sa akin, ouch! Kasi nga, may nauna pa sa akin, parang Pastor Leonie, Pastor Eman. Doon sa amin, Pastor Joseph Lasco, Pastor Eman. Sobrang niya ko pa nun. Ayaw niya sa akin. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon. Hindi sa akin yun ha. Sa message ng Bible, binago siya ng Panginoon. Itong mga taong ito dati, pagka tinawag ng kaibigan, pupunta sa mall, punta yan. Those are the obstacles. Inom tayo, mga kapatid, umiinom pa. Mga first quarter, first year namin. Hindi nila matatago sa atin yan, kapitbahay nila ako. Tumira kami malapit sa church. Kaya pag bumili yan, pagka sumayan yan sa bintana namin, lumakot ang pagkain. Manda sa akin ko. Mga kapatid, tinatalo ko yung mga gawin. Pero mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, binago ng Panginoon. Yun yung 2 years, it's taken me yun. Hindi ko kayang baguhin yun pero si Lord ang nagbago sa kanila. Bakit? They've learned how to worship God properly. Sometimes our imperfections, yung magsasabi sa atin na hindi talaga ako worth mag-input sa Panginoon. Pero sabi nga mo last week, stay lang tayo sa Panginoon, worship God. Talagang hayaan natin si Lord kumilos sa buhay natin. Kahit sa buhay ko, patuloy na kumikilos ang Panginoon. And also, I have this experience mga kapatid. At ako sa isang church, hindi ko alam kung Bible school student na pa ako noon or pastor na ako noon, nag-start na ako sa ibang outreaches. Ako po ako sa harap. 4 na upuan, nandun ako. Merong networking, alam niyo ba yung power? Alam niyo ba yun? Sobrang na-offend ako kasi networking pala na ako hindi church, sa loob ng church. Ginawa nilang business yun. So sabi nito, pagka sinabing networking, ito yung may, ikaw to, may side A ka, may side B. Magsaside A, side B yun, dadami yung ang tawag nila doon, ang bypass, overlap. Lahat yun ay may incentive ka. Tapos nandun ako, sabi ko, mali atay napuntahan ko, pero makakalungkot kasi kung yan ang magiging mindset natin pagdating sa soul winning, dadami ang church. Amen?
Alam niyo mga kapatid, nalugi yung business nila. Nagkabaon-baon sila ng ilang taon yun, napasok yung bata, 19 years old, 21 years old, nagkautang ng 90K. Kasi nga, magaling siya magsalita, pero biglang hindi pala bumenta yun, umagsak. Wrong form of worship. Kala nila makapag-worship sila kay Lord. It is good to worship God with money. But if your motivation to attend church is money, para lang tayo magkaroon ng pera, allowance, or salary, or that gift, that is a wrong form of worship. Mga kapatid, let us pray na hindi po yan mangyari sa church natin. Kaya nga, I believe so, hindi tayo pumapasok pa sa loob. Amen? At huwag natin hayaan na mangyayari yun. Nandito man ako o mawala man ako isang araw. Ang church ko is to worship God, not to be a prophet sa bawat isa. Kung siguro lang prophet na nakita natin, yung spiritual growth natin. So mga kapatid, sabi nga ng Matthew, verse 21, and Jesus entered the temple, ito yung nagalit siya, and drove out all who sold and bought in the temple, and he overturned the tables, talagang binalibag niya, and money changers, and the seats of those who sold pigeons. He said to them, it is written, my house shall be called a house of prayer, but you make it a den of robbers. Mga kapatid, let us go back sa book of Job. Mga kapatid, sino pa si Job? Sino dito nakakilala kay Job? Si Steve Jobs, si Job. So si Job po, mga kapatid, kung bubuksan natin sa Job chapter 1. Pag-chat kasi medyo awkward, kaya Job ito babanggitin natin. There are some questions na kailangan natin itanong para mas makilala natin si Job. Who is Job? What kind of person is Job? Ano ang kanyang pamilya at ano ang kanyang pananampalataya? Who is Job? Verse 1. There was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was perfect and upright and one that feared God and eschewed evil. Mga kapatid, sinasabi dito sa verse 1, there was a man in the land of Uz. Sino nga ito? Si Job. Itong taong to po ay banal, blameless and upright. Now who is Job? He is a righteous man who feared God and turned away from evil. And again, what kind of person is Job? Verse 3, he possessed 7,000 sheep. Ito, ilan ang pabo mo dyan? Ilan ang pabo mo? 11. Mga kapatid, sheep pa lang ito. 7,000. Hindi ko alam kung magkano ang isang sheep. Pagpalagay na natin ng angkang 20 lang. Ang baboy, mga 8,000, yung standard, no? 15,000. Times, mo yan, 7,000. Yun pa lang, sabi dito, 3,000 camels pang travel. 500 yoke of oxen. So, ilang farm ang makafarm nito? Siguro dito, isang yoke lang, okay na eh. Isang bata. Ito, 500 yoke of oxen. 500 female donkeys na pwede pang manganak, and very many servants. So that this man was the greatest of all the people of the age. Masama ba maging mayaman? Hindi. Kung ang kagaya na attitude natin kagaya kay Job, he feared God and turned away from evil. His family, verse 2, there were born to him 7 sons and 3 daughters. Ay, kadamong anak, Kaya pa ba? Ako nga, isa-dalawa, nahihirapan mo. Kung dalawa pa lang. Parang, kaya ko ba ito? Si Job, mga kapatid, sa yaman niya, may 10 siyang anak. At itong 10 anak na to, nagpa-party everyday. Mayaman. Ito, isang party, pag-ipunin ng ilang buwan. Ito, isang araw, nagpa-party, kinabukasan, party naman. At ano ba ang kanyang pananampalataya? Verse 1, binanggit dito, he turned away from evil. Verse 3, verse 5, and when the days of the feast had run their course, Job would send and consecrate them, and he would rise early in the morning and offer burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my children have sinned and cursed God in their hearts. Thus Job will continue. Parents. So to be parents, praying to be a parent. Ito po yung kind of parenting na hindi natin na dapat hindi natin manis. Kita niyo si Job, kahit gano'ng kapasaway yung mga anak niya, may mga magulang doon, pasaway ito, kaya natin si Lord, makakunin na lang ito, paluin ito ng Panginoon. Pero ito si Job,
Yung kanyang pananampalataya sa Panginoon, Lord, I will mediate for my son and daughters. Sons and daughters. Lord, kung nagkasala sila, Lord, please accept my offering. That's how si Job mag-offer sa Panginoon. Even mga kapatid sa ating family, Lord, baka kailangan ko ipanalangin ng kapatid ko na ganito, yung magulang ko, yung anak ko, yung churchmate ko. Diba mga kapatid, yun po yung maganda na pinapakita dito ni Job. His faith is for all. Yung kanyang pananampalataya, hindi lang pang personal. Ini-extend niya po sa kanyang relatives. Mga kapatid, sometimes in our worship, we will be affected sa mga bagay na nagsusurround sa atin. For example, sa church natin, ay, ang unti lang namin, pwedeng maapektuhan yung ating worship. Tama? But always, we are always saying na, mag-focus ka lang sa Ginoo. Pero hindi talaga natin maiwasan yung ating paligid. Those are some of the factors na pwedeng maka-affect sa atin, even yung mga tao sa paligid natin. Sa family natin, bago pa tayo makapunta, sasubukan nyo na ba? Na ginagalit na kayo, tapos may isip, nagalit ko ng job mo hindi ako umattend sa church Yung kapitbahay, yung aso, yung puring, lahat na dinamay, no? Para lang hindi ma-attend sa natin, hindi ako nang umattend kasi nagkakasala ako, hindi pa ako nakakapunta sa church. Those are one. Sabi pa dito, not all who surrounds you can give a spiritual advice. Mga kapatid, in the book of Job, makikita natin na lahat na nakapaligid kay Job ay naging effect, ay pwedeng magkaroon ng factor sa kanyang pag-worship sa Panginoon. And pangalawa, sabi dito, not everyone, kahit nakayaman-yaman ni Job, mayaman. Pag mayaman ka, pag lagi ka ng libre, Siyempre may friends ka. Ito pala sinasabi nila na pagka nagkakasubukan na, makikita mo talaga yung kaibigan. At meron pumunta sa kanya na 4 na magkakaibigan. So mga kapatid, hindi ko na mapupuntahan yung doon kasi yung isang kaibigan pa lang may theological explanation na. Pangalawa, pangatlo, meron pang summary. Mga kapatid, meron pang last, si Elihu, the youngest one. Mga kapatid, our trials can be also our strength if we are going to be a faithful servant while serving God. Mga kapatid, number 1, sa ating landmine, sa ating worship sa Panginoon, is yung ating surrounding. It will affect, siguro, nadi-discourage tayo, bakit ganito yung buhay ko? Hindi ako worthy mag-worship sa Panginoon. Ba't ganito yung paligid ko, parang hindi ako blessed. O kaya naman yung kasama natin sa bahay, minsan alam nyo mga kapatid, gumagawa na lang tayo ng dahilan para hindi umattend. O kaya gumagawa na lang tayo ng dahilan para unti-unti tayong lumayo sa Panginoon. Ay, may class pa ako bukas, may project ako, may kubra ako, may reports ako. Amo na, yan yung lang ko, kaya hindi ako mag-worship sa Panginoon. Those are one of the landmines. Ang pangatlo mga kapatid, mismo tayo ay pwede maging dahilan yung sarili natin. Kung paano natin, again, yung tinatawag natin POV, yung point of view, kung paano natin tinitignan ang bawat sitwasyon, ay pwede rin pong maging landmine sa ating pag-worship sa Panginoon. Balikan natin si Job. Nung siya po ay naglilingkod sa Panginoon, a very faithful man, isang araw, sabi ng nagre-report ang mga anghel sa langit, pagka galing nila rito, ito yung ginawa nila, nagre-report sila sa Panginoon. Minsan lumakit si Satan. Ano nakakit si Satan sa langit? Kasi mga kapatid, ang destiny, o kaya yung tinatawag na destino ni Satan na isang araw, itatapon siya sa dalaw nito. Tagat-tagatang apoy. Ang susunod na pinaka-last judgment, itatapon si Satan saan? Sa bottomless pit, sa naglalawang apoy, habang buhay yun mahuhulog. Mga kapatid, may magandang balita sa Satan. Hindi lang siya nag-iisa. Kasama niya, baka ikaw. Kaya i-check natin kung tayo ligtas, no? Kung tayo nag-worship sa Panginoon. Report siya. Sabi ng Panginoon, Satan, saan ka galing? Sabi ni Satan, alam niyo mo na sinabi ni Satan? Coming to and fro. Pabalik-balik siya. Ano yung ibig sabihin nun? Masipag si Satan. O ano namang implication nun sa buhay ko? Kayo na nakikinig? Ibig sabihin nun nung sinabi ni Satan na ako ay pabalik-balik, kilala ka niya. Ibig sabihin nun, alam ni Satan ang mga tinatago nating kasalanan. Kaya every time na tayo nag-worship sa Panginoon, bumubulong si Satan, ito yung kasalanan niya. Ito ka.
Ito yung weakness mo. At sabi ng Panginoon, nakita mo ba si Job, yung faithful ko na servant? Ay, faithful lang naman yan kasi pinagpapala mo. Meron bang ganon? Nag-worship lang tayo kay Lord kasi nag-ibig yan. Nag-worship lang tayo kay Lord kasi meron tayo dito. Nag-worship tayo kay Lord kasi wala tayo dito. Mga kapatid, another sin. Baka nag-worship lang tayo kay Lord kasi wala tayo at gusto natin magkaroon. Hindi rin po tamang worship yun, mga kapatid. Nag-worship tayo kay Lord kasi siya ang Diyos. Siya yung lumikha sa atin. At nag-comply tayo sa design sa atin. And another one reason for us to worship God is binibless na rin po tayo ng buhay niya. Sabi ng Panginoon, ay, faithful talaga yung si Job. Sabi ni Satan, challenge niya. Oh, pinagpapala mo yan. Kaya faithful yan sa'yo, tanggalin mo yan. Tanggalin mo lahat ng yaman, tapos bigyan mo na rin ng sakit. Sama rin na ito, mahaba kasi yung story. Sige, sabi ng Panginoon, inalaw niya. Pero sabi ng Panginoon, huwag mong gagalawin yung buhay niya. Huwag mong kikitin yung buhay niya. Ibigay mo yung sakit, pero hindi siya pwedeng mamatay. Nagpunin yung asawa, yung anak, mga kapatid, to make the long story short, namatay yung 10 niyang anak. Habang siya ay nandun sa bahay niya, may lumalapit na servant, nagmamadali, sugatan. Panginoong Job, King Job, o kaya Lord Job, parang pinaka-leader. Job, nandun ako sa bahay ng anak mong panganay. Mamaya-maya may biglang bumagsak na bulalakaw. Tapos, mamaya-maya habang kwento yung unang dumating, may dumarating pa. Namatay yung anak nyo, dinamaan ng tornado. Dumating na naman yung isa. Hanggang lahat ng anak niya namatay. Naubos yung yaman niya, nasunog, tinamaan ng typhoon. Mga kapatid, lahat ng yaman niya naubos, pati pamilya. Alam niyo kung sino natira sa kanya? Asawa niya. At ito pang malapit. Mga kapatid, there are some books na sabi dito. They have their own conclusion. Ano yung ano sinabi ni Job? Ay, ang asawa ni Job? Kaya kayo mga nagpe-pray, napakahalaga na ipag-pray natin ng ating future lifetime partner. May crush ka, baka mag-crush kayo dalawa. Hindi maayos yan. Ano yung ano sabi? Job, ilang araw na si Job, may mga tinubuan siya ng mga sakit. Alam niyo kung anong sakit ni Job? Sino na dito nagkaroon ng blister, ng bulutong? Karoon ka na. Ako nagkaroon ako ng 3 months bago ng 4th year ng graduation. Sino na nagkabulutong? Yung marami hindi pa uso injection galis. Nagkasugat, mga kapatid. Yung ketong lang, hirap na ako doon. Hirap akong matulog kasi meron ako sa likod. Hirap akong tumagilid, meron sa braso. Kaya ilong-ilo ko, sa 3 linggo kung may sakit. Hindi ko alam na pwede pala injection ako. Kaya wala, mga kapatid. Mga kapatid, si Job, alam niyo kung ilan ang sakit sa balat. There are some studies sa 10 ang sakit niya. Sama na natin yung leprosy na natatanggal yung naman. Makate, tubig-tubig. Tuloy nyo, nawalan ka ng anak na dulog sa ka, tapos yung yaman mo na ubos. Ang sarap-sarap ng kain biglang nawalan. Tapos biglang may sakit ka pa na 10 sakit na higit. Kahit na 2-3 sakit ng tama, masakit na eh. Sakit nga lang ang unang sakit na eh. So imagine si Job, ang dami ng sakit. Tapos sasabihin ng asawa niya, Job, magtatapat ka pa rin ba sa Panginoon? Tatikuran mo na yan. Parang wala na yung sakit mo. At tinetesting ka lang, kung may pinapalo mo, pag tinalikuran mo, matatapos din yan. Biruin mo, makahanap ka ng ganong asawa na hindi ka sasamahan sa pag-worship sa Panginoon. Nung time na nagtatanong si Job, ang support ng asawa niya, iwan niya si Lord, faithful ka pa, tignan mo pa natin. Mga crucial, mga crucial ang pananalangin sa lifetime partner. Kala nyo, ano yan, fantasy lang na tall, dark, and handsome. Susunod, tall, dark, and haggard. Kala nyo, knight in shining armor, pagtanggal ng armor niyan, demon yung nasa loob. Akala nyo, ito yung pinaka-sexy babae sa susunod, maglalakad yan na parang angke ng kasul. Sexy, pero pagdating ng araw, tabata-bata. Hindi po ganun ang buhay ng mag-asawa. Talagang may reality. Masusubukan. Kaya, professionals, praying, manalangin kayo ng walang bukan. Pero darating din tayo sa time na titigil sa pananalangin, ha? Mag-a-apply din tayo ng ating panalangin. Going back, mga kapatid, sabi ng Panginoon, sabi ni Job, I will not recant the Lord, I will not deny the Lord. At alam niyo kung anong sabi ng Panginoon sa kanya? In Job chapter 1,
nung natamaan siya ng mga ganyang dilubyo. Then Job arose and tore his robe and shaved his head and fell on the ground and worshipped. And he said, Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Mga kapatid, kung ikaw si Job, malamang naghahanap ka na ng mautangan para magpagamot. Tama? Malamang naghahanap ka na ng ano kaya yung pwede kong i-reinvest kasi galing naman ako sa business. Tama? Baka yung basa natin, nag-fail na, ang inisip natin, ano kaya pwede kong response sa bagay na ito? Alam niyo kung ano naging response ni Job? Ulitin natin, no? Sabi niyo dito, then Job, ano yung sunod na word? Arose. Maya, bibigyan natin ng diin yan. And for his robe, this is a ancient practice o kaya attitude. Pinupunit nila yung kanilang damit. Pagpapakita tayo ng pagsisisi. Shaved his head and fell on the ground and worship. Mga kapatid, ano nangyari kay Job? Naubos yung yaman niya. At ano yung ginawa niya? Nag-shave siya ng head, ng buhok niya sa ulo. Titignan natin mga kapatid, number 1. Whenever na tayo po ay dadaan sa landmine na yun at na-compromise tayo, always remember Job. Of course, we can remember Peter, we can remember Paul, we can remember David, Nehemiah, and all of the prophets and the Bible characters. But whenever na tayo titingin kay Job, maalala natin yung Job, ito po yung unang niyang response. Job's immediate response is to arose. Now, what's the meaning of arose in Hebrew word? The word Hebrew for arose or rise early is bakom. So, kaya to be faithful in the Hebrew language, back home. Talagang may limakunan yung J yan. Back home. Ibig sabihin, intentionally and rapidly. Pag tayo nag-worship sa Panginoon, tapos may problema tayo, ano yung enthusiasm na meron tayo? Baka wala. Tama? Pag may sakit tayo, pag may problema tayo, paano tayo nag-worship sa Panginoon? Walang gana. Praise God, no? Kahit dalawa lang yung nandito kanina, mukhang masama ng tama. Yung dulo mukhang naputol yung pataas. Pero sabi niya, still Lord, I will worship God. Sabi niya, dati naman ako nagigitara mag-isa, I still worship God. Amen? Kahit na maubos na kayong lahat, mag-worship pa rin ako sa Panginoon. Kasi the Lord will replace Ministry ito ng Panginoon, tama? Hindi naman natin ito, ministry lang natin Ministry ito ng Panginoon. Steward lang tayo. Ay, wala nang turo sa pizza, ayaw ko nang maten. Baka naman ikaw ang tinatawag ng Panginoon na mag-practice magturo. Amen? Baka naman pinagpipray mo na, Lord, turuan niyo ako maging tagapagturo. Alam niyo ba, ang prayer ko nung bata ako? Ang ate ko kasi valedictorian. Valedictorian ng elementary. Top 1 sa buong section. Pagdating ng college scholar pa. One thing na ayaw ko sa ate ko, at alam niya to, open ko sa kanya, alam mo ate, ang talino mo, pero never mo akong naturuan. Kasi hindi siya teaching type na dati. Kaya sabi ko, Lord, i-bless niyo ako. Pag meron akong knowledge, ituturo ko pa agad. Kaya siguro ginawa pastor ng Panginoon. Pag may natututunan ako, gusto kong i-share agad at i-apply yung biblical principles. Going back mga kapatid, titignan natin dito, no? Nung si Job nagkaroon ng problema, ang kanyang immediate response is bayak home. Immediately, with rapidity, mabilis siya nag-worship sa Panginoon. Minsan pag tayo ng problema, pass muna ako, ayusin ko muna yung sarili ko. Walang ganong response ang Kristyano. Young people, hindi ganun ang response. May problema ko, hanapin ko muna ang sarili ko. Lalo ka mawawala kasi ang hinahanapan mo, hindi kalooban ng Panginoon. Hanapin mo ang sarili mo sa kalooban ng Panginoon sa church. Pastor, broken-hearted ako, hindi sa love life, sa parents ko, sa sister, sa brother ko, kaya sa church niyo ko. Still worship God. Mga kapatid, kung nangyari kay Job, anong ginawa niya? Immediately, tumayo siya. Pastor, umuulan, may bagyo, pagkasimba pa ba ako? Anong response? Bayak home. Immediately. Magmamadali. Pag umuulan, anong ginagawa ng isang Kristyanong matalino? In case na malayo ang bahay, ginagawa namin. O ikaw na lang estudyante, papasok ka, may bagyo. Anong ginagawa mo? Nakabihis ka, tama? Tatayling ka, o kahit kayo nagtatrabaho.
Tatayin ka na pwede kang makalusot sa ulan. O kaya nag-aantay mga estudyante na mag-declare na walang pasok. Ibig sabihin, maaga ka pa rin gumising at naka-ready ka. Anything na mangyari. Tama? So, ang worship natin sa Panginoon is Sunday morning. Kailan tayo nag-worship ng Monday morning? Tuesday morning. Wednesday morning. Sunday lang. Once na nga lang ito mga kapatid. Kaya dapat ang ating response, kahit may problema, kaya po. At alam niyo po mga kapatid, nung sinabi ko, intentional and rapidity of action. Ito yung naging response niya. At ano pa yung naging response niya? Job tore his robe and shaved his head. Another thing na makikita natin sa response ni Job is yung kanyang humility. Whenever tayo pumakita ng landmines, of course, number one point natin is by ako to respond immediately. O kaya to arise or with intentionality and rapidity, worship na. Pangalawa, with humility. Makikita natin dito sa verse na to, sinabi niya rito, and Job tore his robe and shaved his head. Naaalala niyo po, nung nagkaanak si Jacob, sino nga yung direkaluhan niya ng maraming kulay? Si Joseph, the dreamer. Binigyan niya ng robe. Alam niyo kung anong meron sa robe? Ang tradisyon no, ng culture. O, ganito na lang. Hindi ko alam brand nito. Ang brand, mag-a-assume lang tayo. Ang brand ng damit ko, ano ang magandang brand? Nike. Tapos, ang damit ni Brother Noel halimbawa ay, gusto mo ba yung Levi's? Levi's. Pag kami nagsuot ng mga damit na ganyan, ano pakiramdam namin? Halimbawa, binili niya yung damit niya, ang worth ng polo shirt na yan na Levi's ay 5,000. Damit lang na yan. Pag sinuot ni Brother Noel yung damit na yan, ano pakiramdam? Siyempre, proud ka, di ba? Nung araw, nilalabas yung etiketa mahaba eh. Levi's. Kulang na lang pati yung receiving kami po dito 5K. Pag may bago kang sapatos, ang sapatos mo na brand ay Reebok. Muslim kasi kaya Rebound eh. Pag ay ginala mo yan, itong proud ka na, oy, binili ko brand new, branded. Tama? Nandun yung pride. Tama? Kasi dala mo yan, nasa katawan mo. Pag nagpabango ka, ano yung mamahalin pa ba mo? Victoria's Secret? Louis Vuitton na sa isip ko, bag pala yun, di ba? Halimbawa, si Sir Tata may Victoria's Secret. Kami kasi pang ano lang eh, bench at saka aficionado. Luma na yun, no? O kaya yung yung Louis Vuitton ba yun? Halimbawa, si Tata may Victoria's Secret. Pilang Victoria's Secret? Louis Vuitton na bag sila. 60K. 60K lang. Wala pang mga 60K. Tinamahan ka ng problema. Mga kapatid, di ba? Dala-dala mo yun. May pride ka, masaya ka, maganda yung damit mo, branded, mahal. Pride mo yan na meron kang napundar na ganito. Mga kapatid, alam niyo kung anong dating noon sa time nila Job? Suot niyang damit branded, makapal, mamahalin, mapino, pinunit niya. At nagtanggal siya ng buhok niya. Ano yung implication nun? Ano yung ibig sabihin nun? Nung pinunit niya yung damit niya, it shows humility. The Lord, branded, wala yan. Lord, matalino, wala yan. Lord, yung sa batas natin, pag sinampal ka, di ba, sinampal ako ni Brother Jairo, ako na lang kunyari ang ako. Pwede niya ako sampahan ng kaso, alam niyo ba yun? Alam niyo ba yun? Hindi joke ang simpahan. Sa batas natin, pag sinampal ka, pwede mong kasuhan. Bakit? It is our glory. At going back sa mga Arabo, tinatakpan nila yung mga buhok nila, di ba? Pati mukha. Ang ganda nila. Bakit? Glory nila yung pag tinanggal, ay Lord. Pinoprotection na nila yan. Tinanggal ni Job yung kanyang buhok ng shave siya. Lord, alam niyo kung anong sinabi niya? Kung tinamaan siya ng problema, Lord, I am nothing without you. I am no one. Mag-ako ay nag-worship sa inyo. Mga kapatid, whenever na tayo po tinatamaan ng landmine, hindi po dapat pride and proud ang ating ginagawa. Dapat po tayo nagpapakababa. Lord, evaluate yourself. Lord, bakit po tinamaan ng ganitong problema? Lord, bakit po dumadaan sa ganito? At alam niyo po kung ano ang maganda dito sa kanyang mga kaibigan.
Dito natin makikita yung totoong kaibigan na hindi nag-aaral. Sabi sa kanyang mga kaibigan niya, Jopar, Elipa, sabi sa kanya, nagkasala ka, sama rito mahaba kasi, nagkasala ka, pinapalo ka ng Panginoon. Alam niyo bang mali yung advice sa kanya? Hindi ko porket yun yung nangyayari sa kanya is pinapalo siya ng Panginoon. God is just testing him. Dumating itong youngest. Kaya nasabi ko kanina, hindi lahat ng nakapaligid sa atin na magbibigay sa atin ng ethical advice. They can contribute yung basic knowledge o kaya saan o yung iba makapag-advise, but not all. Pero alam niyo po, itong taong mananampalataya nito na si Elihu, the youngest one sa apat na magkakaibigan, siya pa ang nagsabi, the Lord is just testing you. Just be faithful sa Panginoon, mag-worship na sa Panginoon. And He will restore you. Alam niyo ano nangyari sa dulo? At chapter 42 and last verses. Nakikita natin doon sa verses 19, sabi ng Panginoon, lumapit kayo kay Job dun sa tatlong magkakaibigan at i-restore niya kayo. At magbigay kayo ng kayamanan kay Job. Mga kapatid, because Job, sabi nga dito sa verse dito, no? And in this matter, in all this, Job did not sin or charge God with wrong. Kahit anong tinamaan si Job ng problema, nagkasala ba siya? Sabi ng Bible, hindi. Pag tayo nagkakasala, no? Pag tayo tinatamaan ng problema, Lord, basta mabawi ko lang to, okay na umabsent ako. Lord, basta mabawi ko to, kahit na maduming paraan, kukunin ko to. Lord, nag-invest ako, nag-fail. Kailangan kong dobluhin yung oras ko. And seek ye first the kingdom of God. Saka na, sa next Sunday na tapos, Lord, God mo naman ako. Mga kapatid, pagka ginagawa po natin yun sa Panginoon, nagkakasala tayo. It doesn't mean na sinasabi ko na mahal tayo ng Panginoon, ay papatawarin niya tayo ng walang consequence ng mga kasalanan. Lahat ng ginagawa natin may consequences. Diba? Lahat yan ay may kabayaran. Magpuyat ka ngayon, bukas inahampot ka. Hindi ka mag-review ngayon, bukas wala kang lesson. Wala kang isang sagot. Hindi ka magtapat sa Panginoon ngayon, yung pananampalataya mo pag tinamaan ka ng problema mag-review. Kaya mga kapatid, lahat ng yan ay may sukli. At huwag nawa tayo magkasala sa Panginoon. Sabi pa po ng Zephaniah chapter 2 verse 3, kagaya ng nangyari sa kanila, pinagdadaanan nila ay problema. Sabi ni Zephaniah, seek the Lord, all you humble of the land, who do His just commands. Seek righteousness, seek humility. Pastor, mahirap ang humility? Sa una, mahirap yan. Pag-arrogante tayo, pag-feeling natin, kaya natin lahat, at marami na tayo na-achieve, pastor ka pa lang. Alam niyo ba yung kataga? Pasensya na ho sa mga nauna sa akin. Hindi ko alam kung na-enjoy ko yung kasabihan na, Totoy, punta ka pa lang, pabalik na ako. Hindi lang po yung totoo. Lahat po tayo papunta. Launa ka lang. Ibig sabihin, maganda po ito ibig sabihin, progressive ka. Kasi papunta ka pa eh. Pero kung bumalik ka na, ang dami pang pupuntahan, bumalik ka na, mauuli ka na. Tapos yung isa pupunta, lalagpasan ka pa. Mga kapatid, hanggang mag-100 tayo in our learning. Amen? Lahat po tayo talagang papunta dyan sa glorification. Kaya sabi dito, no, there will always be a room for improvement. And humility is one of our characteristics. Hindi po madali maging humble. Hindi po madali magpakumbaba. Pero po, pagka nasimulan natin ito, kasama ang Panginoon. Sabi nga, no, I can do all things through Christ, which strengthens me. Kaya natin yun. Pag tayo po tinamaan ng dilubyo ng problema, sabi ni Brother Noriel kanina, ang buwan lang ng July at August na puro dilubyo. Sabi ko, sa preaching ko, counterin nga natin yan. Diba? Kaya ito natin i-overcome. Diba? Sabi kasi, kasi sabi ni Brother Noriel naman, yan yung parang naging, mindset, para ba ang term? Pag naging mindset, may mga kapatid, tignan natin yung power ng Panginoon. I-counter natin, Lord, anak mo. Pag tinamaan ako ng problema to, dapat may sagot dito. It may take time, weeks, days, years, pero may sagot dapat dito. Dahil ang Panginoon, pagka hiningan natin ang panalangin, ano yung sagot niya?
Hindi sagot niya. Sovereign ng Panginoon eh. Yes, ayan. No, masaktan ka. And ano pa? Wait, antay ka lang. Makot ka lang. Makikita mo. Mga kapatid, wag po tayo susuko sa ating pag-worship sa Panginoon. Tignan niyo po yung mga katabi ninyo. Tignan niyo. Ipanalangin natin sila na sa susunod na panahon, kasama pa rin natin. Natin alam, no? Alam niyo, mataas ang confidence ko sa Panginoon. Na itong church na ito, sa araw may mawawala pero meron talagang mukhang mananatili dito. May mukha dito pagsasawaan natin eh. Sana pagsawaan din natin yung mukha ni Juanita. Talagang, ilan taon ka na Juanita? Sasagot ka rin pala eh. Hanggang maging 21, hanggang maging 42, ang ayaw mo. Makita pa rin, pag-pray natin, makita natin si Juanita. Hindi natin alam ang future pero as a church, panalangin ko lang. Tayo po'y manalangin, tayo po'y tumayo. Father God, salamat po sa inyong lesson sa buhay ni Joe. That in times of worship, sa tuwing kami po ay nag-worship sa Panginoon, sa inyong Panginoon, admittedly, there are times na kami po ay makaka-experience ng mga obstacles. Thank you, Lord, for reminding us that you will always be with us. Kagaya na nangyari kay Joe, na wala ng lahat. Kahit pa Panginoon ang asawa niya at mga kaibigan niya, at wala siyang sagot na makakuha na maging. But still, you answered Job. And when you answered Job, ay natulala siya. He was wondering. Oh, talagang sabi niya, Lord, you are great. Beyond sa mga problema na ito. Lord, walang malaking problema pag kayo ay nandyan. Lord, pag may problema ko, nandyan ang kasagutan. Thank you, Lord, for reminding us those things. And Lord, forgive us. Sapagkat there are times na kami po Panginoon ay nagduda o nagdududa. There are times na kami Panginoon ay natatakot pa din. Kahit na kami Panginoon ay nakakapakinig na inyong salita. Lord, forgive us na nakakalimutan namin na may Diyos ka. Talag namin Panginoon na patuloy na po kami palalaguin ang aming pananampalataya at patuloy na lalangin. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ng aming Diyos na si Kristo Jesus. Amen. Manatili po tayo na ako. Thank you, Pastor, sa mensahe about Job sa kabuhay niya, parang sagas niya na nakaka-overcome. Kasi naman, let's worship the Lord sa ulit sa ito na okay, God. Ang bayo ko. Just naman niya may nalay kong salamat din sa isay ng aming batian para sa kabuhay ni Job. Pagay na yung kabuhay kami example ng sa aming sa aming pagtilaw iyagod niya na ang puwasan kami noong nakabay tulisay mo kami kapatubin mo kami para pakiyan mo sa kayo na kung ano mga pagtilaw ang mga puwasan. Selamat isang tanang yung pagkikita mo teman selamat ng sabi sa isang nagulog ano sa pagkakait ng mapatuloy sa mga kontrasyon ng ito. Ini siyapon ito ang pagkakay sa amin. So, di kami mag-iyasa ng kita na kapag sa mga sa dapat. Kemarin itu bisa masalah dengan penggunaan dalam bisnis yang luar. Mari na po tayo makaupo. Next time. Alright po sa ating quick announcement. Siguro for the last time, no? Patingin natin ang ating July celebrants, si Micaela and si Tita Sara. So, happy birthday sa kanila, Micaela. Meron pa atang isa niya sila. Yung apat, no? Happy birthday. Asan na yung handa? Bukas pa? Dito. Salamat po sa presensya ng bawat isa at sa ating pong quick announcement. Patuloy po natin ipanalangin yung
Nag-separate po tayo ng mga activities na ating gagawin. And one of the activity na magiging long-term na po natin is yung division ng ating Sunday School. Next Sunday, yung mga grade 5 below, dito sila sa room, sa aircon sila. Tapos yung mga makakapal na yung balat, yan, grade 6. Pwede na po pawisan. So dito sila sa stage, kami doon the rest. Makupay ko kami sa likod. Pero pag first Sunday, yung mga, itong mga age na to, yung mga estudyante ni Teacher na, by the way, yung mga kids na 5 years old below, ang magiging teacher nila si Teacher Riza, si Teacher Tata, at saka si Teacher Jairus. Si Manay Rose, time out muna. Okay? Sunday school muna siya, pahuway muna hanggang makarecover siya. Siguro next year na. Makikipag-review siya. So, patlak. Oo. Ay, mga pala, ay lang naman mag-merge sila din. So, sa grade 6 pataas, ang magiging teacher nyo, si Teacher Nolly. So, dito kayo, Teacher lahat. Sana magiging teacher nyo sa Sunday. So, same time, mag-invite pa rin tayo kasi madi-divide na yun, yung mga kaunti na yan. So, kailangan na ma-repeat pa rin natin, nadadagyan pa rin natin sa attendance. Ganun din po sa ating adult, young people, if you have your visitors, inform nyo kami para mapasnack din natin pag may visitor tayo. Bakit nag-i-snack naman pala. And pag-pray nyo lang si Manay Rose, within this week ata may sumisipon siya pati si Aga. Muna lang yung wala. At pati po sa bawang isa, alam ko meron din po kayo nararamdaman. Please pray for each other. And we are praising God sa natapos na activity yesterday. Project Phoenix ko yun. Ayan, so nakasama sila Brother Jairus, si Mr. Manita, at saka sila Tito and Tita. So may mga susunod pa po activities. Let's pray, mga nanay, meron din yan. Mga young people, abangan natin yung camp. Pero ang alam ko lang sa young people, pag dumating yung camp, syempre yung laging umakatin. Amen? And pag naalala ko yung ibig sabihin, laging umakatin yan. Okay? So, pero yung camp, yung youth camp, siguro gaganapin pa yan this December or next year. Basta break, Christmas breaks and break, summer break. Alright? So, pag-pray natin yun. Ano pa? Let's pray now sa mga nag-commit po sa TV natin. Konti na lang ata